Noong unang panahon, sa baybayin ng Olongapo, kay daming maliliit na bangka na gamit pangisda. Sibit-sibit kong tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit, bahagi na ng mayamang kultura ng bayan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Tayo namang ngayon, balik tanaw sa sibit-sibit, awitan, sayaw at kasayahang tila walang hanggan. Sibit-sibit kong tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit, ala-ala sa munting bangkang kinakinabangan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Mga pare, mga mare, mga bata't matanda, sibit-sibit ay ipagdiwang, magsaya tayong lahat. Oh! Balik tanaw sa sibit-sibit, awitan, sayaw at kasayahang tila walang hanggang. Sibit-sibit kong tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit, ala-ala sa munting bangkang kinakinabangan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Third good day, and of course you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Umaga, Olongapo. Ayan, ang Sangguniang Monitor na naman po sa araw ng Martes. Ngayon po ay January 13, 2015 na po tayo. At ito po ang inyong konsehal, ang inyong kagawad, ang inyong friendship, Edic Piano. At ito naman po si Friendship, Tet Marsan Estrella. Samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, it's Tuesday the 13th. Yes, Tuesday the 13th, Friendship. So, siyempre. Yung ating mga telephone number. Yes. Siyempre, kung gusto niyo pong makipag-interact sa amin dito sa Sangguniang Monitor. Welcome na welcome po yan sa ating smartphone number. Ito po ay 0999 888-6509. So, 39 po yan, 38 at 6509. Para po sa Globe. At sa Globe naman ay 0917-421-3446. You may follow us on Twitter. Just search at Sangguniang TV 22 o kaya i-email nyo po kami sa sanggunianmonitor@gmail.com. Yes, at sa FB naman, of course, meron kaming Sangguniang Monitor. I-click nyo lang po, Sangguniang Monitor at yung aming Olongapo City Council page na hanggang ngayon mainit pa rin, Friendship, no? Dahil ang daming ang mga expose doon, yung mga hindi nila nababalitaan, na ibinabalita dahil pinapaganda lang ang image. Dito po, yung mga katotohanan ng mga nangyayari sa paligid natin dito sa lungsod ng Olongapo. So punta po kayo, Olongapo City Council page. It's an open page. Pwede po kayong mag-join at ano lang natin sila, Friendship, accept lang natin sila. So yun po, at merong syempre kaming dalawa ni Friendship ay meron kaming kanya-kanyang account sa Facebook. Yung sa akin ay Edic J Piano at Edic Piano po. At sa akin naman po ay Tet Marsan. I-search nyo lang po yun at lalabas ng aking account. Ayan. Yes. Unless syempre meron tayong kapangalan sa buong mundo, di ba? Tet Marsan, tapos madaming Palagay account. ko wala. At of course, yung ating programa, Friendship, ay agad na ina-upload natin sa YouTube. So, pag nagpunta po kayo sa YouTube,
i-type nyo lang po Sanggunian Monitor o di kaya Edic Piano o Tet Marzan. Lalabas Ayun. po yun. At andun po yung mga dates ng Sanggunian Monitor. Kung mga na-miss nyo na mga araw ng aming schedule ng programa ay nandoon po at pwede nyo pong mapanood. Yes. Talakayin natin mamaya dun sa ating sanggunian talakayan yung ating mga budget hearing kasi Yes, ongoing oo, po yun ongoing. simula pa kahapon Yes, hanggang Friendship. Friday. Pero announcement muna tayo, Yes, Friendship Friendship. Edic. Alam mo ba yun na Shining Star Salon ay magbubukas Yung ng fake Shining Star Bakery, yes. Wow. Dahil sa kanilang pagbubukas, Level sila up. po ay nangangailangan ng assistant bakers. Ayan, magpasa lamang po kayo ng resume sa Shining Star Salon, either po sa kanilang branch sa Gordon Avenue or kaya sa kanilang branch po sa Magsaysay Drive. Yes, Ayan. Friendship. At siguro bago tayo talaga magpatuloy, batiin muna natin, Friendship, no? Yung ating mga masusugid na tagapakinig dito sa Sanggunian Monitor. Of course, ang aming Mommy Dearest ni Friendship Tet, former kagawad Rose Piano na talaga namang hindi nagnimintis sa pakikinig at panonood ng Sanggunian Monitor. And of course, si Mami Beth Daduya na nakasama Ayan. ko kahapon sa budget hearing. Oo nga, alam mo ba nagmamadali siya dahil sabi niya budget hearing na niya, ayaw niyang maliit. Yes, oo. Diba? At nagsasabi sa atin na wag daw tayong malilate sa Sanggunian Monitor. Yes. Oo, kasi marami talagang nag-aabang sa ating programa. Yes, at Friendship. binabati rin natin syempre bukod sa ating mga family, ang mga vendors, drivers, purok leaders, and tanods or BPAT, tapos yung mga security guards na laging nakamonitor sa Sanggunian Monitor, di ba? Yes, oo. And of course, yung ating Sanggunian Monitor team, sila David Clark, sila Jeff Benitez, sila Joanne Cruz, sila Beth Silagan, si Lynn Due, Bada, si sino pa ba? Si Leklek Go, na parati rin nakikinig, no? Friendship, Yes. yan yung masipag na presidente ng Kalingap Senior Citizen sa Barangay Pag-asa. Yes, at syempre yung ating Kabalikat Civicom, gusto rin nating batiin. Yes, oo, Ang nakabalikat JCI, Olongapo, at yung mga PTA officers na laging nakikinig at nanonood sa atin via TV22. And of course, Friendship, with your permission, gusto kong batiin ang aking mga kapitbahay sa Bigonia, ang Vencilao family, ang Kabusura. Si Fred Kabusura, kausap ko lang kahapon at parati daw siyang nakikinig at nanonood ng Sanggunian Monitor. Ang Dominguez family, ang Bautista family, ang Kawili family at ang Havalia family. Yung iba medyo susundan na lang po natin. Baka may nakalimutan tayo magtampo sa atin. Yung mga Yes. taga Bigonia, sa lahat po ng taga Bigonia. Yes, so Magandang umaga. happy viewing po sa lahat ng mga taga Santa Rita. Siyempre may Yes, mga oo. nagte-text din sa atin from Barreto, Mabayuhan, and Gordon Heights. And especially doon po sa Nucabalan, kina Ate Joy at Ate Malu. Yan, lagi sila nagte-text sa atin. At saka yung sa text brigade ay meron din silang ipinasat sa atin tungkol doon sa pagtutol nila sa sabong. Ayun, Ayan. oo. Yan ang ating mga lumalaking Sanggunian Monitor Team Friendship. Ano? And speaking of Barangay Santa Rita Friendship, malapit na yung fiesta po ng Purok Uno, yung Feast of Santo Niño. Kaya siguro magagawi din tayo doon Friendship ano? Sa I think next weekend na yon. At binabati po namin in advance ang lahat ng aming mga kababayan diyan sa Purok Uno sa Barangay Santa Rita. Happy Sa Marcelino fiesta po. family, ayan. Yes, oo, of course, ang Marcelino family. At syempre, binabati rin natin yung sa Capstone and Eye Focus, sa Shining Star Hypnotic Massage at yung Kiani. So, magandang Kiani. umaga po sa inyong lahat. Yes. Syempre, Friendship, may mga job announcement ka ba? Oo, Friendship, kasi in-announce mo kanina yung kailangan sa Assistant Baker. Oo, assistant sa baker. Shining Star, yes. So ito po naman sa Absolute Service Inc. nangangailangan sila ng book indexer or production assistant, ng enterprise class programmer, ng health coach associates, bali nursing po, no, yung mga nursing graduate. Art illustrator at graphic artist, nangangailangan din sila. Yung page layout operator, copy editor, editorial assistant, conversion programmers, customer service representatives, production assistant for medical nursing book publishing, at ang Texas Joe's Friendship, yung sa SBMA nangangailangan ng repair technician, yung Subicom Inc. ay nangangailangan ng creative content writer, no? At ang Global Restaurant Concept nangangailangan ng food server,
yung global restaurant concept, nangangailangan din ng line cook para sa pizza, line cook sa pantry, at line cook para naman sa pasta. Ayun, marami-raming mga job openings yan, ano, friendships. Hopefully, yung ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho ay makakita po dyan. Punta lang po kayo sa subicjobfair.com para malaman nyo yung detalye ng mga job openings na yon, at pwede kayong apply doon, no? Mag-submit ng inyong resume online. Ayan At po sa syempre, subicjobfair.com. ipinapaalalahanan po natin ang ating mga mamamayan na yung extension po ng ating 20% discount sa Yes, pagbabayad po ng real property tax ay hanggang February 15, 2015. Yes, friendship. Ayan, Bayad po oo. kayo ng mas maaga para mas malaki ang diskwento. Oo, at may benefits pag nagbabayad ng incentives pag nagbabayad ng Yes. maaga. By the way, Friendship Edic, nagising ka ba nung January 11? Ay, nung oo, linggo? actually, medyo malakas yung na yan. Kasi ang epicenter, friendship, ay nasa San Antonio. Yes. Oo, at tayo. 5.9 hanggang 6 magnitude natin, di ba? Oo, actually, Akala ko una may dumadaang truck hanggang sa talaga, mga siguro 1 minute yun, no? Oo, malakas talaga, no? Saka, Talagang mga bandang 3:30 yun, ng madaling araw. So, marami tayong mga kaibigan na talagang nagising sila o talagang medyo nangamba sila. So, yung mga ganyan po, paghandaan natin dito sa lungsod ng Olongapo, no? Dahil lahat naman po ng mga disasters na ganyan, dapat po lagi tayong handa, lalo na yung lindol. So, dapat pinag-aaralan natin, friendship, kung natutulog tayo, kung ano yung mga nandoon sa itaas, no, na maaaring bumagsak sa atin. So, yun lang, yung paghandaan po. Yun ang mahalaga sa, At thank sa lahat God, ng klase wala ng tayong trahedya. casualty doon, di ba? Oo, Kahit yun medyo naman, malakas, yun naman ang talagang... pinagpapasalamat natin. Ayun, friendship. And what else? Mamaya, pagbalik natin ay talakayin na natin yung ating agenda para Yes, sa session, di ba? Yes, bukas, no? Ang ating session. At ngayon po, ongoing yung budget hearing. Isang buong linggo yan sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. At yun po, interesting na makausap yung mga department heads, friendship. So, maya-maya lang ay babalik po ang Sangguniang Monitor. Huwag kayong aalis. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770.
We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayumi Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor and Friendship. Ano na ba ang nasa agenda natin ngayong sa ating magiging session bukas? No? At medyo last time ay nabitin din tayo, hindi natin nabasa yung ating agenda. Ayan, of course. Ito muna sa May mga atin bago muna. ata, marami atang bago sa first reading, ano, Friendship? Sa first reading, pero ayan, unahin na natin tong an ordinance authorizing the annual budget of the City of Olongapo for calendar year 2015 in the amount of 1,156,500,000, covering various expenditures for the operation of the city government for calendar year 2015 and approving and appropriating the necessary funds for the purpose. Ayan ang ating budget. Oo, 1 billion. Ongoing ngayon, Friendship, ano? Ano ba to? Mas 1.1. tumaas kaysa last year. Yes, mas tumaas siya. Dahil I wonder. 868 million, if I'm not mistaken, doon sa last year natin. Oo. So, tumaas talaga siya, ha? So, at malaki ang itinaas, no, Yes. Friendship? So, tignan natin, dapat makita natin ang detalye, ng mga, Ang yung mga nakita ko detalye. dyan, yung ating IRA ay dumoble. That's good. 500. Maganda naman yon para sa syudad, pero ang question dapat ba o ang tanong natin ay mailalagay ba sa ayos yung nadagdag na pondo na galing sa ating IRA? Yes. At saka makatarungan nga ba yung maglo-loan ka pa sa DBP para doon sa Subic Water. Na syempre kapag nag-loan tayo, ang mamamayan na naman ang magbabayad. Oo. So ano na nga natin naayos na natin yung ang tawag dito para doon sa pagiging stakeholder natin at saka yung syempre pagtututol natin. Sa Kumbaga Subic yung Water, boses ano? natin. Oo. Sa Subic Water ay meron na tayong representative. Oo, dun sa meron namang Subic Water Regulatory Board na kung saan meron dalawang representative, di ba? Ang syudad ng Olongapo. Yes. Ang gusto nilang mangyari ngayon, Kagawad, ay yung buyback na tinatawag, no, na ibabalik yung porsyento na actually nung last admin ay parang ibinigay na natin yan, ano? Kasi nga ang nangyayari noon, ang punto natin noon, Friendship, ay yung maliit na porsyento natin na bahagi sa Subic Water, lumalabas na parang isa tayo sa nagmamay-ari ng Subic Water, no? So kapag nagtataas yan, siyempre kapag may-ari ka ng isang korporasyon, dapat parati mong gustong itaas yung income ng korporasyon na yan, ano? So parang gano'n na ang siyudad ng Olongapo kapag kaparte o kabahagi, no, ng kabuuan ng isang korporasyon o incorporation na yan, mahihirapan tayo na yung boses natin na maliit, actually talagang talong-talo, no? Yung nag-iisang boses natin. So, mas ginawa na lang Friendship, na ibenta hindi na naman lang. tayo major stockholder. Yes, oo. Minor lang. Pero na-resolve na natin yung issue na yan Right, oo. Na syempre gusto natin laging tutulan ang pag-increase syempre ng ating fees pagdating sa Oo. Subic Water. Kasi pero kung nandun nga tayo sa loob na nagmay-ari kahit konting porsyento lang, paano tayo tututol, di ba? Kaya yung paano tayo magkakaroon ng boses sa ngayon, pagtutol kung parati tayo ipapasa matatalo. na naman nila yan through a DBP loan.
Para Ayun. syempre dyan sa Subic Water. Medyo, which I think is a very stupid action. Ridiculous. Yes. Okay, sige, friendship. Next item, ito po yung Draft Ordinance number 2015-0-03. An ordinance granting the application for the establishment, management, operation, and maintenance of cockfighting with a licensed cockpit arena. Ulitin ko ha, within a licensed cockpit arena and thereby cause the issuance of franchise to the applicant subject to compliance to existing laws, rules, and regulations. Mm-mm. Ang resolution, ako, ipapasa kaya yan, friendship? Bagay, hindi pa nagpapatawag ng ano, no? Mm-mm. Pero nagpatawag na sila ng mga sabongero, di ba? Ayun nga, Mm. parang nung pumunta yung mga sabongero doon sa ating session hall last Wednesday, Mm-mm. ay inaakala ata nila, friendship, na ipapapasa na, no? Kaya yun, nung nagpunta nga yung mga sabongero nung last session sa atin, friendship, inakala ata nila na ipapapasa na ang panukala na yan tungkol sa paglalagay ng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo. Pero ang ipinapasa lang natin, pumayag tayo na i-withdraw ni Kagawad Atienza yung kanyang resolution pa yan, no? Friendship, sa second reading dapat. Pero winidraw niya at pinasok niya ito sa first reading, no? Para maging isang ordinansa. Kahit walang draft, ha? Kahit walang draft. Kasi yun naman Ayan daw, na yung naman content tayo, ng no? resolution, ay yun din naman daw ang magiging content ng ordinansa. So, anyway, pumayag na rin tayo kasi nasa, first reading naman. Nung pumayag tayo, nag-yes yung buo, parang nagpalakpakan yung mga sabungero, friendship. Yes, Akala nila, aprobado na yung sabungan. Pero hindi pa po. Ang inaprubahan lang ay yung ordinansa na inilagay sa first reading. Natatandaan mo ba, sabi nung kagawad na, syempre nagpo-propose yan ha, pag wala pa ng Thursday ng umaga, yung kanyang draft, ay hindi niya na daw ito ipapapasa. Na, natatandaan mo? Yes, sinabi ni Tapos Kagawad tinanong ko Atienza. Thursday ng hapon sa staff ko, meron na bang draft? Wala pa daw. So, sana, panindigan niya yung sinabi niya, di ba? Kasi walang draft. Mukhang up to now, friendship, no? Up to now, wala pa tayong naririnig na At meron saka ng draft. iba yung format ng resolution sa ordinance. Yes, at maraming Diba? requirements. Siyempre, lalo na siya, isa pa siyang attorney o lawyer. Dapat alam niya yan. Basic knowledge. Anyway, ito, expose lang. Yes, Pwede ba friendship. nating ipakita yung ating clip na, isang photo siya na nakalagay doon na yung second party which is gustong mag-rent. Sige po, pakita natin. Or gustong magbigay nung, gumawa nung sa cockpit arena, ayan, ay delinquent ng taxpayer. Alam mo kung magkano? Naku, magkano ba, 546,226.09 ang pagkakautang ba sa to? RPT o Oo. Real Property Real Tax. Property So ako Tax. nagtataka. Paano Oo. siya magkakaroon ng Wow. 'di ba? 546,000. Ng perang pantayo ng cockpit arena kung real property tax lang amounting to 546,000 hindi niya mabayaran. Ay, nako, what an Yun, alam mo yun, may compromise agreement na which is attached. Hindi na tayo nahirapan. Which is attached Naka-attach to siya the ng right application. friendship. Oo, Kasi ang alam ko sa, syempre, locational clearance natin o yung bago tayo magkaroon ng mayor's permit o business permit, dapat ang RPT mo ay fully paid. Yes, So, which oo. is lumabas na 546,226.09 na RPT niya ay hindi niya mabayaran. So, may oo. utang pa. Oh, yan. Nako, Okay. malaking, friendship, yung nakakuha mong yan. Malaking issue yan at magiging topic. Actually, naka-attach yan doon sa kanilang application. Baka hindi nila masyadong napansin din, Pero, yan, lalabas sa ating deliberation bukas sa Oo. Sanggunian. So, yun pa lang, wala na. i-deliberate na yan. Ang tanong ko dyan, meron bang kapital? Kasi mahal din magpasabong. Of course, Meron tayong friendship. ilang milyon, 1.5 million na kailangan bayaran. Oo. Tapos plus, yung cockpit arena mo, talagang dapat arena, hindi yung open space. Di ba? Correct. So, Nako, I don't ayan, know kung ah. feasible ba yan. yung Basta tayo ating naman applicant. ang sa akin naman, friendship, ang tinututulan ko sa sabong ay
yung diwa nito na maraming mga pamilya ang masisira, na imbes na mapunta sa yung pera na pinaghirapan sa mabuting mga gawain ay madadala na lang sa sabong kung mayroong sabungan dito. At marami talaga nakaka-addict yan, friendship. Bukod pa doon sa issue na yung hindi pagrespeto sa mga hayop, friendship, no? Kasi kasama yan doon sa ano. At marami na nga mga debate nangyari diyan maski sa US at may mga batas na ang Estados Unidos tungkol diyan na karamihan sa mga pag-aaral na ginawa tungkol sa sabong ay negatibo po, no? Pwede nating isa-isahin yon kapag nagkaroon na tayo ng deliberation sa Sangguniang Panglunsod. Ayun, friendship. So yan ang ating next item naman. Yes, friendship. Draft Ordinance number 2015-04, an ordinance amending relevant provisions of Section 3 of City Ordinance number 32 series of 2001, thereby revising the route or route. Ito yung ruta ng operation of public utility jeepney. Nako, saan, ano yung babaguhin? May draft na ba tayo niyan? Ayan, wala sige wala pa. ano natin mamaya. Tapos, meron pa, an ordinance declaring portion of Quezing Street as one-way street and appropriating funds for the implementation thereof. Bakit kaya? Oo nga, ba't kailangan ng funds? Yes, ba't kailangan mo nga tignan natin yan, friendship. parang dapat dalawa atang ordinance to. Kaninong Kapag nagde-declare ka ba na one-way ang street ay kailangan mo ng appropriate funds? Oo. Parang first time kong narinig yan. Oo nga. Sige. Mamaya, tingnan natin kung meron na tayong draft nung Tapos, a resolution congratulating athletes from the city of Olongapo for winning various awards in the Clara 2014 held at Zambales Sports Complex, Iba, Zambales on December 6 to 12, 2014. Ayan, Yun, ipapasalamat about ako time. kay Councilor Linus Bakay at pinakinggan niya tayong dalawa. Na sa akin po ay mas karapat-dapat ang Clara athletes natin na bigyan ng parangal. Diba? Kasi nga, parang hindi naman sa pag-aano friendship, pero mukhang napapaboran yung yung batang Pinoy oo. athletes. Oo, 'di ba? Ang bidagit ko nga noon sa Sanggunian na meron tayong mga nakausap na guro doon nung panahon na ginagawa ang Clara sa Botolad, Iba, no? At sinasabi nga na mukhang yung pondo dapat na nasa Clara ay napunta dito sa Batang Pinoy, no? Pero of course hindi natin ma-confirm 'yon. Pero may ganong mga sapantaha ang mga guro at mga coaches ng Clara. Ganun pa man, naging maayos pa rin. Yung napanalo pa rin natin ng maayos, no, friendship, na hindi nawala yung Diyan ka mabibilib sa ating mga athletes. local Yes. athletes, Number ating mga 1 pa rin tayo estudyante. pagdating sa city category. Yes. Although so, sa buong region, I think second or third pa rin. No? second ata tayo. Ayun. Second overall. Ano? Ayun. Yun ang Pero, nabalita ayun ko nga, kay sa Vice city Mayor. number 1 tayo. So, napaka-resilient, napakagaling ng ating Yes, mga oo. athletes. Despite nakaawa-awa ang Ang kanilang kanilang naging uniform, friendship. Hunos ba yun? Kahunos dulos. Grabe Kahunos-hunos. Yung talaga naman, yung mga bata talagang nagmukhang kaawa-awa kumpara doon sa ibang mga atleta na galing sa ibang bayan at sa ibang probinsya. Oo, kaputol-putol lang mga uniforme na Talaga parang pinutol lang. binili lang ata sa Divisoria ng Pero friendship. sayang yun, friendship kasi jogging pants na ngayon di ba? Tapos Oo, puputulin mo para may pinutol pa. basketball uniform Oo. ka. Ako nasasayangan doon. Pero isa sa isang banda, pwedeng yung pinutol nila, isa pang basketball shorts na uniform. So dalawa na. Pwede rin, no? Lalagyan na lang ng garter. And friendship, sinabi ni Vice Mayor nung nakaraang session na dapat ipaimbestigahan yung nangyari doon. Pero mukhang dapat merong mamuno. Ang chairman ng, sino ba ang nasa Committee on Sports ngayon? At Si siguro, Councilor Bakay. and Education, no? Si At Councilor ikaw, BJ, friendship, pwede. oo. Dahil sa youth nga, di ba? Na pwede natin paimbestigahan niya. Kasi sinabi lang ni Vice, paimbestigahan. Pero mukhang wala namang Siguro next take week, the cudgel. tayo. Kuya Jex, ayan, ang ating researcher. Baka pwede tayo magpasok na resolution na parang initiating the investigation. Oo, para of lang the, malaman natin kasi meron pong nakaatadong budget para dyan at yung mga uniform na yan at talagang isang malaking issue yan para sa DepEd, local DepEd, sa ating mga guro at sa ating mga coaches and of course Yes. sa ating mga atleta. At balita ko talagang sinukatan pa every Yun, player or oo. every athlete ay At maging mga sinukatan. tiga Sangguniang Panglunsod, tayong mga konsyal ay sinukatan din, no? Oo. Kasi usually, friendship, sumasama tayo sa parada, 'di ba? Kapag sa OPD
opening. Ayan, talagang nagpapakita ng lakas ang lungsod ng Olonga po na talagang sinusuportahan natin itong ating mga manlalaro sa Clara. Pero At saka, last friendship, time, nawala na. natatandaan mo, every year, nagpupunta tayo sa opening dahil ang ganda-ganda nung ating March. 'Di ba pagdating doon? Yung Tama. salute. Di ba Yes, meron pang ano yun? oo. Kaabang-abang yun eh. Oo. Yes, unfortunately, ay, nanalo pa nga tayo last year, di ba? Oo, Sa oo. best salute, parang ganon, Oo, para sa oo. opening program. Unfortunately, this year, ay 100 na bata lang out of 600 ang nakasama dun yes, sa parada. nakapag-participate. Oo, dahil nga wala sa nga uniform. yung mga ano. Pati yung mga official ng DepEd, parang wala din at binigyan na lang ng uniform ng Highly DepEd urbanized city National. pa naman tayo. Oo Di nga, ba? medyo ka-imbestiga talaga yung nangyari dyan sa Clara. Ayan. Anyway, go ahead. Okay, next item. Draft Ordinance number 2015-006. An ordinance amending certain provisions of Ordinance number 37, series of 2008, entitled An Ordinance Requiring All Banks, Money Changers, Pawn Shops, Mall, Supermarket, convenience stores, and gasoline stations to install video surveillance system to prevent cases of robbery and theft and other similar offenses in their establishments. So ito ay CCTV? ina-amend. Oo. So amendment ito kasi meron na dati si Yes, Vice yung- Mayor pa, no? Ang Yes, siya. sponsor niyan dati. Ito yung ina-amend nila yung draft ordinance number 37 series of 2008. Kasama ba ang hotel friendship doon sa Hotel. maglalagyan na? Wala naman nasabi dito. Hindi, Siguro. parang narinig ko oo. kahapon sa budget hearing kasama yung hotel. Na Dapat. dapat lang, no? So, pagkatapos na mangyari yung Jennifer Laude case, no, dapat nilalagyan din talaga ng CCTV ang mga hotel. Dapat naman lahat ng establishments Oo, din. kaya lang, pasensya po kung sino Actually, po kung yung kaya mga nga ano. ng mga mamamayan natin, pati sari-sari store. Di ba may nagnanakawan dyan, nakuha? Tama naman, oo. Okay, sa second reading naman po tayo, ito yung ipapasa or pwedeng i-defer for next session. Ang pinakabago lang dito yung etong draft ordinance number 2014-0-33, an ordinance implementing a priority employment scheme for qualified Olongapeños or PESCO and establishing the Olongapo City Labor Market Information Registry or OCL-MIR. Ito Ayan. po ay may public hearing ba ito? Committee hearing? Committee hearing sa pa muna, no? January Pero ordinansa 20. yan eh. Oo nga. Sa So, January dapat 20. mapag-aralan din, friendship. Medyo malaki-laking ordinansa yan at galing yan sa ating bagong committee chair ng labor na si Konsehala Edna Elane, no? So, Speaking of public hearing pala, ayun, kailangan may schedule tayo sa Sabong, ha? Wala pa ata tayong schedule ng yun public nga, hearing. yun yung sinabi ni Kagawad Atienza sa last session na magpapa-public hearing siya sa session hall, no? Yes, so Pero maliit. may mga nag-text sa atin na tumututol sila. Lalo na Yes, si Ate marami Malu. actually. Sabi niya, siya ay nakikiisa doon sa civil society na tumututol nga daw doon sa Sabongan. So sana po pumunta kayo sa public hearing, wala pa pong schedule, pero definitely siguro January 'yan, 'di ba? Dahil minamadali na 'yan, 'di ba? Right, oo. Dahil meron pang utang na 500,000. Hindi, joke lang. So, minamadali po yan. So, ini-expect natin yan na magpapatawag agad ng public hearing. Pag nagkaroon na po ng schedule, sasabihan po namin kayo. So, abangan nyo po yung mga post namin sa Facebook, sa social media, and of course, yung mga announcement namin dito sa Sangguniang Monitor, sa SBC 22 at sa DWGO. Okay, friendship, go ahead. Oo, may nag-text lang sa atin. May suggestion to, maganda yung suggestion niya from 7380. Ma'am or sir, pwede po mag-implement po kayo ng city ordinance na dapat ipagbabawal po yung mga motorcycle na may muffler, na may ingay ang tunog, lalo na pag disoras na ng gabi. Dapat impound nyo yung motor na mahuhuli. Thanks po. Actually, meron na po tayong batas tungkol dyan at ito po ay national law din. Ang problema lang po yung implementation. Actually, pati po yung sa Clean Air Act, ako nga gustong-gusto kong ipahuli lahat ng mga Oo, diba? friendship. Smoke belchers. Pero sana, kasi ang dyan, yung OTMPS natin, or TMB, Oo. Traffic Management Board, na sila yung manghuli, diba? Ayun po. Isa pa, Good AM. Bakit po ang mga school na public dito sa Olongapo, sa mga students sinisingil ang bayad sa tubig at kuryente, 'di ba? Bawal po 'yon.
Actually, hindi po bawal yon. Bawal maningil na pwersahan. Pero pwede pong mag-donate ang mga parents or students para po sa tubig at ilaw o kuryente. Kasi po, syempre, hindi naman talaga libre yan. Mm-mm. Ayan. And friendship, dito sa may nag-text sa atin, no, yung 4929, yung last digit ng kanyang cellphone, na tungkol po doon sa Woodhouse Inn sa SBMA. Pakibigay po sa amin yung detalye at i-forward po natin, like yung pangalan ng bata daw na ina-exploit, no? We need to know at i-forward po natin sa mga kinaukulan, lalong-lalo na doon sa may-ari, no, na binabanggit yung inyo pong mensahe. So, pakibigay po sa amin yung detalye, lalong-lalo na po yung pangalan ng sinasabing bata na minamaltrato. Ayun. From 6381, ma'am, tanong ko lang po kung kailan po makukuha yung voter's ID. Nakapagpa-register na po ako noong 2012. Oo. Oh, 3 years. After 3 years, hindi pa rin pwede. Ayun. Walang ano. Mukhang Grabe, no? Friendship. Meron ako makakakilala. 1920, wala pa yung comment no? So, yung 2012, wala pa. Okay. Another text, friendship. Meron ka pa bang sa ordinansa? Oo, siguro Sige, itanong muna natin bukod doon sa, kasi ang bagal talaga ng pagkukuha ng ID, no? Itanong din natin o linawin din natin sa COMELEC kung yung mga nag-biometrics ba ay valid pa rin. Kasi parang may usap-usapan na kapag nag-biometrics ka pero yung last year hindi ka bumoto o last election ay hindi ka na... Mawawala na yun. Oo, no? mawawala ka kahit Invalid nagpa-biometrics ka na. So, linawin din natin yon. Okay. Yes, friendship, meron ka pa? Merong text kasi dito, friendship. Sabi, good morning po, Councilor Tet Marzan, ang kagawad Edic Piano. Gaano po katotoo na wala pa sa sanggunian ang MOA ng City at SM? Salamat at God bless, more power. Totoo po. Hanggang kahapon po, actually yung mga kasamahan na, yung mga Paulino, so-called Paulino councilors na, ang nanghihingi ng kopya ng signed MOA, final copy ng MOA, pero ang sinasabi nila ay natatagalan daw dahil notaryo pa yung yung signed MOA, no? Nakakapagtaka naman kasi ang notaryo lang naman, ang trabaho lang naman yung friendship ay tignan lang nung abogado na yung pirma, no, ipipirmahan sa harap niya. Yun lang naman yun. Mabilis lang naman ang notaryo. Pero yun ang sinasabi nila na kaya daw natatagalan ay dahil pinapa-notaryo pa yung kopya ng final MOA. Sabi niya pa, honesto ang kasama sa parada, bakit di sila honest sa mga tiga-Olonga po? Maganda yan, ha? Honesto daw yung... Parang gamit yung honesto, friendship. Oo. Kasi di ba si Juan de la Cruz hindi ba honesto? Okay. Yun yung... Ayan, maganda yan, ha? Oo, at ito pa rin, sabi niya pa rin, sana po pakicheck din sa mga budget ng bawat departamento, yung mga empleyado na wala namang ginagawa at sumasahod lang. At marami iyan sa mayor's office. Kung titignan nyo ang Facebook, panay selfie kahit oras ng trabaho, pakicheck sa Facebook at Hoy Gising, CSC at Personnel Office. Ano yung CSC, friendship? Sa Civil Service Commission. Civil Service Commission at Personnel Office. Ayan po. Ayan, selfie pag may time. Lagi silang may time. I-print screen nyo po yan. Pwede natin ipadala sa CSC. Yes, ayan, from 7529, Madam, Tet at Sir Piano. Paki-follow up po yung owner ng swimming pool sa Block 25 sa Gordon Heights ito, friendship, no? Quinto residents, nag-ooperate sila ng walang license. At dami nila staff, kaya may pahulugan sila. And hindi nila binibigay sa tao, may pinirmahan namang kontrata. Kapag emergency, pwede mag-withdraw. Ay, oo. Ayan. Ano ba yung swimming pool? Ginagawa bang a business? Siguro, public resort? Siguro yun. So dapat may permit din talaga yun. Ba't gano'n? Nakakapag-operate ng walang lisensya. But anyway, i-forward natin sino bang humahawak niyan, friendship, sa City Sanggunian Planning. para hindi sa chairmanship Sa ng committee, no? Sa business. And ito pa, friendship, mula naman sa 7380, Ma'am Sir, pwede pong mag-implement po kayo ng city ordinance na dapat ipagbawal po. Nabasa mo ba ito, friendship? Ipagbawal po yung mga motorcycle yung may muffler. na may muffler. Yes. Ayun,
Actually, meron na no? Meron ng ganitong klase ng ordinance, no? O nuisance ordinance na kailangan lang i-implement, no? Ang alam ko pa nga si Kagawad G. Baloy, ang nag-sponsor ng ganitong klase ng ordinance. Yes. So, kailangan lang i-implement. Nasa ano na po ito? Nasa executive na po, nasa mayor na po, Office of the City Mayor. Kung maghihigpit siya dyan. Yes. O mas pagtutuanan niya ng pansin ang ibang ibang mga Katulad ng bagay-bagay. Fountain. From 3982, good AM po, pwede niyo po ako matulungan makakuha ng work kahit factory worker. Maraming job announcement po na binanggit kanina si Councilor Edic. Friendship, 'di ba? So sana po makapagpasa kayo ng resume. At pwede nyo rin pong i-search sa subicjobfair.com. Punta po kayo doon kasi libre po yun. Pwede po kayo mag-submit doon ng inyong resume. At pag nakita po ng mga kasi naka-open yan sa lahat, friendship, yung website na yon. So makikita pag meron pong employer na nangangailangan ng skills nyo ay doon mo mismo ay pwede kayong matawagan o makontak at ma-email, no? Para online kayong mag-apply. Yes, from 2817, Ma'am, dapat po ba may sariling garahe ang mga may-ari ng PUJ? Dahil po dito sa aming barangay sa Banikain, ginagawang garahe ang main road. Nako, supposed to be meron po. Actually, bago ka bumili na sasakyan, dapat may garahe ka. Pero hindi ata na specify yan sa mga ordinansa natin, friendship, ano? Kasi nasa yan, dapat nung ako yung committee chair ng urban planning, friendship, isa yan sa mga plano ko, no, na magkaroon ng mga ordinansa, parang series sa panala. Pag magpapatayo ka ng bahay, na meron kang sasakyan, dapat merong garahe doon. O di kaya maglalagay ka ng business na dapat meron ding parking area, no? Yung mga ganon, ang plano ko nga noon, friendship, gumawa ng ordinansa na sa lahat ng magpapatayo ng mga bagong bahay, dapat matataas na, no? Panglaban nga yan sa baha at sa yung katulad ng lindol din, dapat yung maayos din o lindol, ano bang tawag doon, earthquake resilient yung mga ipatatayong bahay. Yung mga ganong klase ng ordinansa at yan po ay piniprepare, inaayos sa pamamagitan po ng komitiba ng urban planning. So sa Banikain, ako na-observe ko lang, syempre medyo masikip ang daan dyan. So dapat kung igagarahe po nila yung jeep or tricycle, dapat talaga nakatabi sa hindi nakaharang. Minsan kasi napakasikip talaga dyan 'di ba? Right, friendship. So kung wala talaga pong hindi ba pwedeng i-park yun sa SM? Sa SM pa, di ba? Hindi, alam ko, libre lang yun pag may calamities, like bagyo, di ba? Yes, so yun, libre. Baka pwedeng doon nila i-park. Kung talaga nakakasagabal po sa ating mga mamamayan dyan, yung mga kapitbahay natin, actually, pwede nyo po ireklamo sa mayor's office para sila po ang sumita. Kung ayaw nyo pong magkaaway-away kayong magkakapitbahay, pwede naman po yun, syempre. At ito, kanina pa kasi text ng texto by Richard, pakibati daw si Lola Biring Fernandez, Santos Estrella Families. Doon po ito sa Mabayuhan tsaka Barreto. Okay. At ito naman, friendship, galing sa 8234. Good day po, ma'am, sir. Sana magkaroon ng ordinansa para sa mga house and for rent dahil yung iba abusado kahit maliit na kwarto, mahal ang singil. May ano dito, national law dito, friendship, di ba? Ayun, at ang tanong ko po, kayo po ba ay nakarenta na doon? Nagrerenta na po ba kayo at biglang itinaas ang singil? Kasi po meron po tayong national law dyan na hanggang parang 10% per year lang ang pwede nila itaas. Yes, so pakisabi na lang po sa amin yung details. Kung magrerenta pa lang kayo, syempre, it's your choice naman po kung talagang pwede naman kayong hindi tumira dyan. Pero kung kayo po ay nagre-renta na dyan, tapos biglang itinaas yung singil, ayun, pwede po kayo magreklamo. Right. Ngayon po, from 0764, ask ko lang po kung bakit hinuli pa rin kami kahit na ipinakita na namin ang permit to carry at firearm license ng mga baril namin. Sino po ba nang huli? Baka huli DAP naman yan. Sa tingin ko kung meron license to carry, bakit pa nga ba? Sabihin niyo po yung pangalan, i-text niyo po para mapatawag po natin. Good AM, sir, ma'am, from 27305. Tanong ko lang po kung may hiring na ba sa Hanjin. Lagi naman pong may hiring doon. Sa welder, laging may hiring doon.
It's up to you po kung Parate, mag-apply ka at doon. yung iba talaga naghahanap talaga ng skills. So dapat talaga pag nag-apply kayo yung may skills talaga, no? Kaya nga good skills along po. Yes, and Godspeed. And Godspeed. And friendship, etong meron tayo sa social media, no, na nakita na tingin ko magandang basahin, no? Ay galing kay Emilio Pinquian. Ang sabi niya, donation ang fountain o aerator, hindi yata nabalita. Madami na kasing na-donate sa city at agad-agad itong binabalita, no? O good news 'yon. With photo ops and PR o naipopost agad sa FB. Bakit kaya itong fountain o aerator ay hindi naibalita una pa man? Magandang project naman ito. Bakit kung kailan nasisita at sinasabing hindi priority ng city, biglang sinasabing donation ito? Hindi ba ito kailangan ng deed of donation gaya ng Victory Liner bus? Yes. Or, magandang punto yan. Oo, or mga gamit sa hospital na idonate sa city. Totoo. Dapat bigyan ng resolution ng pasasalamat ng ating sanggunian ang nag-donate ng nasabing fountain. Let's give credit to the Good Samaritan para marami pang gaya nila na mag-donate sa city. Sana may grupo o Good Samaritan na mag-donate ng street lights. Marami kasing nagre-request na maibalik ang mga street lights. Kung sakaling may mag-donate uli sa city, sana mairekomenda ng city ang street light kahit ilang piraso lang. At least mapailaw ang ilang mga daan. Wow, maganda yung punto niya, friendship, no? Kasi nga, yung fountain na yan, medyo kine-question natin. At yung ating mga kasamang konsehal, ang sinasabi, donation yan. Pero remember, friendship, meron silang appropriation, yung additional dun sa budget. Na sa fountain na yun, 1.5 million yung binudget nila, no? Kasama yan, friendship, nung 5 million na canopies at yung 0.5 a million na repair ng CR doon malapit sa Sangguniang Panglunsod. So kung yan ay i-donate, asan po yung appropriation natin, saan napunta yung pera noon? Kasi pinilit nga natin, friendship, yun yung 1.5 million na budget for the fountain, no? At tama po yung sinasabi nung Emilio na kung yan ay donation, asan po yung deed of donations? At parang magkaroon din usually kasi pag nagdo-donate, friendship, ay parati nating pinasasalamatan through a resolution, no, na ginagawa natin at pinapasa natin sa sanggunian, na pinapasalamatan natin kung sino man yang nag-donate, no? Natatandaan ko lang, friendship, yung ating attorney dati, si Attorney Batch Perez, alam mo, ultimo table na dinonate sa city, ay ginagawa niya pa ng deed of donation at deed of acceptance. Yes. So, which is, tama naman kasi ini-inventory natin yan. Tama, dapat, no? Oo. Talaga, kung ano yung dinonate sa atin, merong deed of donation and deed of acceptance. At yung sinasabi, so, thank friendship, you doon sa, kay Emilio, doon sa Facebook, account na yon na nagsabi at dyan. isa pa, babala lang natin, ha? May nag-text lang na nun daw, padaan ng ama ba yun? Ay, siya ay naitalamsikan. Natalamsikan ba yung word? Naanggihan, siguro. Naanggihan. Nung ating sa fountain, at ito po daw ay mabaho. Kasi syempre, hindi naman pa masyadong malinis yung ating ilog dyan. So, ang baho-baho daw. At nabasa ko nga yan, friendship, pinagkakaguluhan yan ngayon sa FB, yung fountain na yan. Konting ingat po sa ating mamamayan. Di ba? Sinasabi ng mga kakampi ng City Hall, ang sinasabi, hindi naman, ang layo-layo naman daw ng fountain at malalim naman daw yung ilog. Hindi naman matatalamsikan. So, masyado daw exaggerated yung nagsasabi ng ganun. Pero marami tayong nakakausap, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang at tatlo. Hindi lang doon sa Amad. Na nabiktima ng yung pag-anggi na yan at inamoy, ang baho talaga. Yes. Doon sa Volunteers Park, yung malapit na fountain doon, hindi lang sa Ama. So, magkaibang insidente to. Kung talaga nagsisinungaling sila, diba? Bakit naman talaga na-experience nila eh. So, pinapalalahanan natin ang ating mga Olongapeños at lahat ng mga dumadaan dyan. Konting ingat po, hindi lang sa magnanakaw, kundi doon po sa ating fountain area. Sa tilamsik at anggi ng ating fountain. Ayan. And ano ba yung sasabihin ko? Yung aerator, friendship. Nako, yun pa eh. Kailangan, sino bang pwedeng mag-confirm na talagang aerator yung ginawa nila dyan? Kasi ang pagkakaalam ko, ang isang aerator dapat medyo malalim yung pagkahukay sa ilog, di ba?
para Tapos na maayos ba sa nga. budget hearing yung ating engineering office? Yun, pwede nating tanungin dyan, friendship. Hindi Kung pa tapos. Oo, sige, itanong natin yan. Demonstrate nila ano ba ang kaibahan ng fountain at yung aerator. Na sinasabi. Oo, at bakit ngayon lang nila sinasabi na aerator yan? Dati naman Oo. sabi nila At fountain. tumating pala si Darla, nandyan na. Paspell natin ang aerator. Fountain na lang daw. Kaya i-spell ang fountain. From 3208, good AM po. Baka pwede pong mag-apply sa inyo. O, ikaw Ng ano? sumagot dito. Sayang friendship, kung nasa maganda-ganda lang tayong pwesto ay madali lang naman po yung sa mga trabaho. No? Kung alam mo friendship, nung tayo ay head ng Committee on Labor, marami tayong mga pwedeng gawin para magkatrabaho yung ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Olongapo. Kailangan lang ng political will siguro ng chief executive, friendship, para mabigyan talaga ng trabaho at mag-focus doon sa mga walang trabaho. Oo, at saka baka gusto niya Priority. mag-DJ or mag-ano, 'di ba? Kaya gusto niya Pwede, mag-apply. open po kami. Oo. Punta lang po kayo dito sa SBC. Dito po Oo. yan malapit sa Red Ribbon. Ayun, from 305. Alam mo ba, umaabot tayo na San Marcelino ha? Sabi niya, good AM po. Batiin ko lang ang asawa ko na si Lenny Lynn Vertusio at Lapuz family. Babatiin ko na rin ang aming mabait na Kapitan Rizalino Ragadio ng Barangay Burgos ng San Marcelino. So happy viewing po sa inyo sa San Marcelino Ayan, at yung sa ating norte, mga 'di ba? kaibigan dyan, San Marcelino, sa Subic, San Antonio Castillejos. Oo. Marami tayo. Nako, ang lakas-lakas ng ng SBC TV Okay. 22. May nag-text lang pero NDWGO. hindi ko to confirm ha, pero gusto ko lang basahin kasi Sige, dito friendship. Kagawad na extend pala yung night market. Hanggang kailan ba yun dapat? Uy, hindi. Sir Jex, nga. Hindi, yung research. night market friendship, nakalagay doon January lang, hanggang Oo. January, no? Dapat nga pinaspecify natin yung friendship Kung anong date ba, anong specific date sa January kasi anong haba-haba ng January. Pero dapat yan by end of January talagang wala na yan. Oo. Yung pero yung extension po na sinasabi wala po, hindi po dumadaan yan sa Sangguniang Panglunsod. So sabi niya dito, nagbayad po si Elia kay Mayor ng 500,000 last December. Bale 7 million na pala ang binayad niya. Naku ha, i-confirm natin to. 7 Baka naman, million? alam mo, pag wala tayong dito, Friendship. oo, sinabi Ano ba lang na yan? nag-text. From From 4-5 ang huli. Ayun. So, yan po ang abangan natin ha. Ang nakasabi po doon, ang nakalahad doon sa panukala nila last time ay dapat hanggang January lang. Hindi po naka-specify kung anong date sa January. Pero dapat po pagkatapos po ng January ay wala na pong night market. Ayun po. O Christmas Bazaar. Ayan. Galing sa friendship 9067 Sir Bam. Natapos na ba yung hiring kay Laude? Barangay Pag-asa po to. Ano bang ibig niyan sabihin? Sinong Laude? Hearing. Hearing kay Laude. Oo. Hindi pa po. Yun Oo, nga. hindi hiring. Oo Ikaw nga, talaga hiring. friendship ha. Malapit na tayo magtapos. Ano ka ba? Ayun po. Anyway, Akala ko alam ko paano medyo hiring yun. medyo nagrereklamo nga yung lawyer ng mga Laude dahil parang may 60 days na suspension doon sa hearing. Ako. Hindi po hiring. Hearing po. Ayan. Ayan, Sige, sabi friendship. dito 4009, salamat po ng marami, maluwag na ang National Highway Road dito sa Nukab. Ang problema po, pinaparkingan ng malalaking truck, abala Ayan. sa daan. Oo, naku, Bali pinag-usapan wala ang niya. widening. Pinag-usapan niyang kahapon kasi friendship sumalang sa budget hearing ang mga tiga OTMPS, si Colonel Pablo, no? Ayan. Na nandoon. So tinanong ni Vice yan, naalala ko, kung anong gagawin doon sa pinalapat mo nga yung daan, no? Pero Pinaganda mo yung bawal. daan para pinarkingan lang ng Sa kung ano-ano. national law, bawal mag-park sa National Highway. oo, From 5613, Councilor Eric, Yes, pinapatanong friendship. niya, ask ko lang po kung tumira po kayo sa Mayumi. Thanks po. Ako, tumira sa Mayumi, hindi po. Malapit lang po yung bahay namin sa Mayumi. Sa Bigonya po kami. Ever since nang pinanganak po ako, dyan na po, Rivera Subdivision pa yan noon, yung Bigonya Street. So, hanggang ngayon po, nandiyan pa rin kami. Sa Friendship, Bigonya. Edic, pakigreet naman daw po ang Acts 18 Christian Church and kila Kuya Leonard Solis and Bantikan family. Oo. Uy, parang yan mayroong wedding anniversary si Leonard at saka yung kanyang misis at nag-birthday, kahapon yung kanilang wedding anniversary. Ayan, binabati natin si Leonard at saka anong pangalan ng Mrs. ni Leonard at ayan, basta si Mr. and
Mrs. Solis. Ayan. So bukod pa sa nag-text kanina tungkol sa muffler, iba naman to from 7962. Good AM to both of you. Follow up pa rin dun sa muffler na maingay. Yung pong nasa tapat pa sa mukha, yung ibubuga ng usok. Talaga naman. Paki-actionan lang po. Medyo hindi maganda sa health. Ayan, medyo tutukan natin yan, friendship. Kunin nyo po, total, nakabuga naman sa mukha nyo. Kunin nyo po yung nyo. plate number at talagang body number, pati ayan. pangalan, maski pangalan. Paparadyo natin yan sa TMB. Ng driver, oo. Ang pinapatanong ni 990, Friendship Edic, ayan, yes. ako 1 minute na lang. Kung meron po bang official page sa FB, yung Subic Job Fair? Sa FB po, wala. Pero website po, no? Hanapin nyo po, www.subicjobfair.com. Yun, marami pong mga ano doon. Mga bakanteng posisyon na pwede nyo apply. From 305, batiin ko lang po yung mga anak ko na si Prince, Jeremiah at King Jacob na nangungulit ngayon. At ang asawa ko na nagluluto ng ulam na si Jeff Lapus. Ayun. Tapos inform ko rin po ang ating mamamayan na lalo na po yung youth na age 18 to 40 years old. Yung JCI Olongapo po ay meron book donation tomorrow sa Kalalaki Elementary School, 7 a.m. Pwede po kayo mag-participate doon. Lalo na po yung mga gusto ng community projects. Join po kayo ng JCI Olongapo. Tapos after nun po ay magkakaroon kami ng feeding program sa Asinan Elementary School by 9 o'clock. Active. And friendship habol natin to galing sa 4090. Bakit po ngayon ang Olongapo po ay puro pangit ang mga kalsada? Ano po ba ang ginagawa ng ating Pangit honesto talaga. na mayor? Di niya po ba napapansin na lubak-lubak at di na po na ba siya nauuntog ang ulo niya? Sana magising ang kinaukulan. God bless po sa programa ninyo. Ayan, so binabati rin natin yung Japanese Resto from 5956. Yun po yung U1 Japanese Resto. Ayan, marami pa tayo sanang babatiin, lalo na po happy birthday kay Joselito Magrata at si Cap Robert Ferrer noong January 11. Ngayon naman po si Kagawad Lagda ng Nubalikain. Bukas, si Kagawad Olaes ng Nuasinan at si Dennis Giyang ng Budget Office. Yes. Sa January 15 naman po si Lilia Amor ng Accounting Office. At pinapaalalahanan po natin na yung DepEd po ay magkakaroon ng early registration ng mga estudyante sa school kung saan yung mga anak nyo ay gustong mag-aral. Yan po ay sa January 24, Sabado po yan. Ito po yung sagot ng DepEd para at least alam nila, ma-estimate nila kung ilang estudyante ang mag-e-enroll para sa next pasukan. Alam nila kung kulang ba yung mga upuan, yung mga rooms. So, punta po tayo sa ating mga eskwelahan na gusto nyong mag-enroll yung mga estudyante nyo. Yun po yung DepEd early registration sa January 24. Ayun, friendship. Wow, punong-puno tayo ngayong araw na ito. So, pero dumating na po ang takdang oras para po i-end ang aming programa. So, ito po ang inyong kagawad, Edic Piano. Yes. At meron ito ka pang naman habol, po, friendship? oo, sana yung 094, good AM po, pakimonitor po sana yung new public market. Masyado na po kasing masikip. Ayun. So, pasensya again, na po sa mga text messages. The next, kailan ba tayo? Sa Friday. Friday tayo, friendship. Good skills and Godspeed Olongapo. Yes. At abangan niyo po kami sa Friday para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa loob at labas ng Sangguniang Panglusod ng Olongapo. So ito po ang Sangguniang Monitor.